Hi mga langga, good morning. Welcome here in the Netherlands. Ayan, sunny day, 10 o'clock in the morning. So, Elliot and I, we're going for a walk. For fresh air, yeah. Para fresh air na, no? Para change of scenery. Makakita ka ng mga puno, ng clouds. Yeah, fresh air. Tugnaw na. Magukagitugnaw good. Diri mga langga, bouncy ni kay dapit siya sa church. Pakita ko sa inyo yung daanan namin. Ayan. Pag daan kami dito mga langga, yung hulihang gulong ng stroller, inaangat ko para hindi masyadong maalog kasi pag hindi, grabe yung alog. Nag-shatter si Elliot. Ngayon pag nandito, ang laki ng mata niya. Laki ng mata ng bata. Eee! Shiki boom boom. Shiki boom boom. Nag-i-smile siya mga langga. Okay. So ito yung lagi namin dinadaanan mga langga pag nagwo-walking kami. Dito. Dinaanan lang natin yung church. Yung church dito na malapit sa amin. Yun yung magandang church. So, ayan. Dito kami nadaan. Maganda kasi dito kasi maraming puno. Ayan. Para kahit papano si Elliot makikita niya yung mga puno, hindi yung puro lang kasama sa bahay. Morgen. So yun mga langga, dito kasi sa Netherlands mga langga, hindi ko alam sa ibang villages, hindi ko lang alam kung ano, paano yung ano nila, pero dito mga langga, yung sa village namin, ano, yung pagka naglalakad ka sa daan, pag may mga nakasalubong ka, expect mo na nababatiin ka ng good morning or hi. So ako nasanay na rin ako mga langga. Kaya every time na may makasalubong kami, ayan, binabati ko sila, lalo na yung mga neighbors namin, yung malapit talaga sa amin. So yun, gising na gising si Elliot. Actually tulog to doon sa bouncing rocking chair niya o bouncing chair niya. Kinuha ko lang at nilipat dito sa stroller kasi ang ganda ng weather. Kahapon naglakad din kami kahapon kasi si El ko nagbike, so kami naman ni Elliot ay naglakad, same route din kami kahapon, pero kahapon mas maaga kami kahapon, mga 9 o'clock kami umalis. Ngayon late kasi late kaming nagising ni Elliot. So yan, ganda ng panahon. Mainit siya mga langga, pero malamig pa rin yung wind. Kasi ano lang ngayon as of the moment, 14 degrees lang dito. Pero hindi naman ako nilamig kasi nga may araw. Hindi siya ganun kasani, pero okay na din. At least kahit pa paano may araw. Hi baby! Hi baby Dodo! Baby Dodo! Oh, you found your pacifier. Up, we're going up. We're going up. Ay, dito kasi mga langga, since ang mga bahay ay close talaga, yung mga bahay, grabe yung yung ano ng mga bahay dito, yung sarado talaga dahil pag nag-winter nga. So mas maganda talaga na lalabas or ilalabas mo yung bata isang beses sa isang araw. Ay, isang beses sa isang araw para makalanghap ng sariwang hangin at saka hindi rin puro kisami lang yung nakikita ng bata. So, saka dito mag-iingat talaga sa mga tawiran, lalo na pag sa lapit sa highway, kasi dito ano, hindi katulad dyan sa Pinas. Dyan kasi dati pagtatawid ako, lalo na sa Makati, minsan pagtatawid ako paparahin ko lang yung sasakyan kasi dadaan ako, pero dito hindi uubra yung ganun, sasagasaan ka talaga. May mga sign naman sa mga daanan kung dapat bang tumawid ka or mag-iintay ka, yung ganun. Strict dito mga langga.
So ayan, papasok tayo dito sa bridge. Dadaan tayo dito sa ilalim. Ito yung bridge na binaha dati na nagbuntis pa ako kay Elliot ng 7 months, pero dumaan kami dito. Dito kami sa bakal yan, dito sa bakal na to. Yan. Diyan kami dumaan. Mga pasaway kami ni Ellie ko eh. So yan. Kasi maganda ang panahon. Yan. Okay. Ang gwapo-gwapo naman ng baby dudu ko na yan. Ay! Ay! Nag-i-smile man kay mama. Ay! Medyo mabaho. Amoy mabaho. Amoy ano. Baboy yan. Kasi may malapit dito na farm. Diyan sa unahan mga langga. Pakita ko sa inyo. Ay! Ay! Diyan sa unahan mga langga. Yan yung may ano dyan. Meron dyan parang store. Kumbaga kung sa Pilipinas pa, honesty store. Pero ito naman may CCTV kasi. So dyan, meron dyang self-service na maliit na store. Para yan sa mga bikers na nadaan dito. May coffee, may mga drinks, may mga ice cream, gano'n. Tsaka, meron din cookies. Yan. One time, nung last week pumunta dito si Ate Joel at saka si Kuya Rick. Tapos, binisitan nila kami. Tapos, nag-walking kami. Kasi pag pumupunta sila dito, mga langga sa amin, nag-walking kami dito, same route. Para yung aso nila makapag-poop, herpy, kapag lakad-lakad dito. Dumaan kami dyan. Tapos, nilibre kami ni Kuya Rick ng ice cream. So yan, kumain kami ng ice cream yan. Tapos yung way of payment dyan mga langga is pwede kang magbayad ng cash, but make sure na exact yung amount kasi syempre walang panukli. Kasi ilalagay mo lang yung cash dun sa box na nakalock. At saka pwede kang magbayad ng via QR code. Yan, bank to bank po yun mga langga, or bank transfer. So yan yung maliit na store niyan. Maliit lang siya mga langga. Pero pagka weekend, ang dami dyang ay, yung anak ko lagi nakatingin sa akin at nag-i-smile. Kasi nagsasalita ako. Akala niya kinakausap ko siya. May mga customer nga ngayon. May tatlo. Ay, dalawang customer. Pero pagka weekend mga langga, ang dami dyan. Ang dami dyang nag-i-stop over kasi yung katabi niyan, yung malapit din dyan, yung isa lang din yung may-ari niyan, meron silang parang Airbnb or bread and breakfast ba yun, ganon, sa katabi lang. Pero ang mga nagre-rent doon mga langga, usually yung mga bikers na nagba-bike tour. May mga bikers kasi nagba-bike tour dito. So yan yung mga nagre-rent yan, yung mga bikers na nagbabike ng mga 10 days bike tour. Ganyan. Oy! Obo, chiki. Okay. So, yun mga langga. Yan. Meron tayong, may naas na una sa atin nag-walking. So, sama yung kanya dog, ang cute. So, yan lang mga langga for now. So, yun. Si-share ko sa inyo mga langga ngayon bakit umabot kami ng 6 weeks sa hospital. So, ano bang nangyari? Bakit inabot kami ng 6 weeks? Kasi maraming nagtatanong sa amin kung bakit inabot kami ng 6 weeks at saka hindi naman namin maisa-isa explain kung ano yung nangyari. So, ang nangyari mga langga, umpisahan ko sa aking pagbubuntis. Nung 2 days before ako manganak, nagkaroon ako ng high fever, which is umabot ng 40 plus yung aking temperature. Ayan, sobrang taas nun. So, Saturday nun, nilagnat na ako. Tapos sa Sunday, ng gabi, tinawagan ko yung midwife namin na sabi ko, may lagnat ako. Tapos, dito kasi pag buntis ka, tapos may lagnat ka, sobrang sila nun, nag-aalala. So, yung midwife pumunta sa bahay ng alas 8 ng gabi ng linggo. Tapos, chinek niya yung
temperature ko, yun ang taas nga ng temperature ko. So ayun, sabi niya kailangan kong pumunta sa ospital. So pumunta kami sa Bernhoven Hospital. Pagdating namin doon, chinek ako. Ayan, inobserve ako ng mga 1 hour. Binainom ako ng paracetamol, tapos bumaba naman yung lagnat ko. Tapos chinek din nila yung discharge ko. Tapos nakita nila doon sa discharge ko na meron ng amniotic fluid. So ibig sabihin pumutok na yung panubigan ko. Nang hindi ko alam. So tinanong nila ako kailan pumutok. Sabi ko lang mga Friday, mga Sunday ng umaga, Saturday ng hapon yata yon. Napansin ko na parang yung discharge ko parang water na, parang basa na yung panty, parang watery na siya, parang water na talaga. Pero dined ba ako kasi iniisip ko naman pagka pumutok yung panubigan mga langga, diba, yung sa YouTube, TikTok, ganyan, yung madami. Sa akin hindi ganon. Kasi heads down na rin naman si Elliot. At saka nag-exercise ako lagi. So yun. So pinauwi kami. Tapos sabi ng doktor, within 24 hours, pag hindi pa daw ako nag-labor, balik daw kami sa ospital. So nung Sunday ng gabi, mga 11, umuwi kami. Tapos the next day, Monday, nag-chill. As in talagang sobrang nanginginig ako mga langga. Grabe yung lagnat ko, tumaas ulit. So tinawagan namin ulit yung midwife. Tapos pumunta ulit yung midwife sa bahay. Kasi nga ang plano is home birth. Kami, yun talaga yung plano. Naka-ready na yung room kung saan ako manganganak. Lahat ng mga kailanganin naka-ready na. So nung pumunta yung midwife, pag-check ng midwife sa akin, ang taas nga ng lagnat ko ulit. Yung anak ko, ayan, ang taas ulit ng lagnat ko. So ayun, pinapunta ulit kami sa ospital. So nang pumunta kami ng Monday ng alas 10 sa ospital, hindi na ako pinauwi ng gynecologist ko. Pinag-stay na ako doon hanggang mag-labor, hanggang sa nag-decide, chinek nila ako, IE ba yun? IE. Ayan, 1 cm pa yung ko, si baby. So ang ginawa, inantay ng mga ilang oras. Ang nangyari, hindi pa rin ako yung tipong talagang labor talaga na sunod-sunod. So ang ginawa ng doktor, ng gynecologist, nag-decide siya na i-induce labor ako. Grabe pala mga langga yung induce labor. Ang sakit pala nun kasi forced labor yun eh. Bigyan ka ng gamot through your IV. Bibigyan ka ng gamot, tapos sunod-sunod yung contraction ko. Grabe yun. Parang every 3 minutes ba yun? Yung ganon. Sunod-sunod siya. Tapos nung mga bandang alas 7 yata yun ng gabi, or alas 8, tinaasan yung dosage mga langga ng ng gamot. So nung tinaasan yung dosage ng gamot ko, nadidistract ako kasi mahal ko nag-ano ng pacifier. Nung tinaasan yung dosage ng gamot ko mga langga, grabe mas wag mo na hawakan. Sleep na. Nung tinaasan yung dosage ng gamot mga langga, grabe mas lalong ang sakit. Grabe yung sakit ng mga langga kasi sunod-sunod na talaga siya. Tsaka na, as in sobrang sakit na kasi umabot ako ng 7 cm pag push, pag ere kay Elliot 7 cm umabot ako ng ganun. Tapos nung umabot ako sa 7 cm, nag-decide yung gynecologist ko na i-stop yung gamot para mag normal ere na lang ako, or normal push. After an hour, si Elliot bumalik, umatras. Instead na nasa 7 na kami, bumalik siya mga langga sa 5. Bakit? Yup. Okay. Comfy? So bumalik kami mga langga bumalik si Elliot sa 5. So dun na
doon na talaga nag-decide kasi sobrang stress na niya sa loob kasi gawa nga ng may fever ako. So ang ginawa ng gynecologist ko, chinek ako. Yung chinek yung parang nurse na palabasin yung ano mo, yung amniotic fluid mo, talagang ganon, parang pinutok nila talaga sa loob. Tapos nung lumabas na yung amniotic fluid ko mga langga, doon nalaman ng doktor ko na nakapoop na siya gawa ng stress niya sa loob ng tiyan ko sa taas ng lagnat kasi mainit nga. So at that time, sabi na talaga ng doktor ko, we have to be too quick, we have to act quick ba yun or act fast, basta something like that na kailangan lang mabilisan. So sabi niya ang doktor ko, I have to call all my, pantawagan daw niya yung mga mag-a-assist sa kanya kasi sabi niya isi-CS na daw talaga ako, ganyan. Sabi ko okay lang kami na okay ni Elliot kasi wala naman kami ibang, Elko, wala na kami ibang choice. So ayun, pagdating ng 12, dinicide na i-CS ako. Tapos yung anesthesia ko mga langga, yung epidural, hindi umubra, as in yung injection lang dito sa likod kasi yung para sana gising ako, half gising, yung ilalim lang sana yung walang pain, pero ang nangyari mga langga, hindi umepekto sa akin yung epidural. So ang ginawa ng doktor na nag-ano ng anesthesia, binigyan ako ng general anesthesia, ibig sabihin tulog ako mga langga the whole time. So hindi ko alam kung anong nangyari kasi tulog na ako. So si Elko nandyan, kasi isipin yung mga langga, nakadalawang anesthesia ako. Ay nako, ewan ko lang, tingnan natin kung hindi ako makakalimutin nito pagdating ng araw. So yun, 12:38 lumabas si Elliot. Nung lumabas si Elliot, ayan sabi ni Elko, parang hindi naman nire-revive, parang inaano nila kasi hindi nga umiyak agad si Elliot, parang after mga ilang minutes pa bago umiyak si Elliot. Tapos nang umiyak si Elliot, saka palang rin nakahinga ng maayos si Elko sa pag-aalala niya kasi sabi niya yung time daw na yun, yung the most hopeless time in his life kasi yung asawa daw niya doon nakahiga, wala pang malay, tapos yung anak daw niya yun pa hindi pa umiyak, wala pa ring malay. So parang parang iba daw yung naramdaman niya nung time na yun. So kaya siguro ayaw na ni Elko ng isa pang baby dahil sa nangyari. So yun, lumabas si Elliot, and then kailangan niya ng oxygen. Kung saan kami nanganak, wala silang enough oxygen para sa amin, or walang enough oxygen ba yun, or walang space, parang ganun yata yun. Tapos may tinransfer kami sa isang ospital, which is almost an hour ambulance drive mula dito sa isang ospital namin. Tapos noon lilipat kami, at pagdating doon na ICU yung si Elliot. So binigyan siya ng antibiotic na for 7 days, pero expect ng mga doktor mga langga na 7 to 10 days magiging okay na siya, kasi kung ang cost lang ng kailangan niya ng oxygen is yung naka-ingest siya. Pero after nung matapos niya yung antibiotic, nilipat na kami sa kabilang ospital kung saan ko siya pinanganak. Na-discharge na rin ako kasi CS ako. Pero grabe din yung CS mga langga, kasi yung the next day nginig buong katawan ko, as in hindi mo mapigilan talaga na nanginginig ako. Hindi ko alam kung dahil may lagnat pa rin ako ng time na yun, kasi may lagnat pa rin ako, nagpa-paracetamol pa rin ako. Yung nanginginig talaga yung buong katawan ko na hindi mo mapigilan. Grabe. Kaya sa mga CS ma'am dyan, I salute you. Yun, we must be proud kasi ang hirap ng pinagdaanan natin. So yun, after na na-discharge kami, so binalik kami doon ulit sa ospital. Ang cute ng lalagyan ni Elliot, kasi para siyang nasa space tube ba yun, yung parang pupunta sa ibang sa space, outer space, yung nilagyan sa kanya. Ang cute lang. Meron akong video, i-attach ko yun kung may time ko. So nilipat kami, tapos nung nasa kabilang hospital na kami, inabot na kami ng almost a month, wala pa rin nangyari. Kailangan pa rin ni Elliot ng oxygen. Yung oxygen niya bumababa pa din. So yan, ginawa na lahat ng test sa kanya, yung heart, ENT doctors,
lahat na ng test ginawa sa kanya mga langga, yung hearing lahat na talaga okay, lahat normal, lahat walang problema. Yun lang talagang need niya ng oxygen. Isipin nyo, kaya lang kami nagstay sa hospital dahil sa need niya ng oxygen, which is pinaka low lang, yung 0.1. So si Elko at some point, mga 3 weeks, 4 weeks yata yun, medyo na-stress na si Elko kasi sabi ni Elko, bakit until now wala pa rin silang masabi sa amin na wala, gising ka the whole time, wala pa rin silang masabi sa amin na findings kung ano yung dahilan kung bakit kailangan niya ni Elliot ng oxygen. Ako one time talaga umiyak na talaga ako mga langga nun, kasi hindi ako umiyak para sa sarili ko, kundi umiyak ako para sa asawa ko at sa anak ko, kasi sabi ko kung pwede nga lang na naman, sabi ko bumababa ka bumababa ka bumababa ka, forward forward, ayan. Sabi ko kung pwede nga lang na yun nga, bawasan yung oxygen ko mga langga at ibigay sa anak ko, gagawin ko. Pero since hindi nga ganon, hindi nga pwede, so prayer lang talaga, yun lang talaga yung nagpapatibay sa amin ni Elko the whole time, yung prayer namin talaga. Pero si Elko, yun lang naman yung nakastress sa kanya, na hindi malaman-laman ng mga doktor yung sakit ni Elliot. Wala kaming gamot na tinitake habang nasa ospital kami, kundi yung kunting oxygen lang talaga. So hanggang yung doktor nga niya na-prostrate na din, na parang hindi naman na-prostrate, parang na-puzzle, kasi sabi nga niya Elliot is a mystery for him, kasi hindi nga nila ma-pinpoint yung sakit ni Elliot. So ang ginawa ng pediatrician niya dito sa hospital kung saan ko siya pinanganak, na-refer kami, pinadala kami, pinatransfer kami, nung lumabas yung x-ray niya on that day, naglabas ng x-ray, inarrange agad nila lahat, tinransfer kami doon sa isang hospital, which is specialista talaga siya, special siya sa mga bata lang talaga, puro mga bata lang yung nandun. So tinransfer kami doon ni Elliot. Pagdating doon, CT scan siya the next day, kasi hapon na kami, habang alas 4 kami dumating doon, kasi mga alauna yata yung sinabi ng doktor na ilipat si Elliot. Tapos inarrange nila, pag sinabi nila in 15 minutes darating yung ambulance, in 15 minutes dumating yung ambulansya. Buti na lang nandyan si mama at si papa that time para tulungan ako magligpit, kasi wala si Elko. Back to work na kasi si Elko that time, after 1 month and 1 week niya na holiday. Oop, nara oh. So pag ay gudi naman ang bata, ay malapit na tayo sa bahay, malapit na tayo. Inom muna si mama ng water. So yun, nung lumabas yung result ng CT scan, sabi nila, sabi ng doktor niya, limang doktor pumupunta sa room namin lagi, madami sila lagi. Tapos sabi nila, based dun sa CT scan result, yung right lungs daw ni Elliot is may konting hindi naman siya abnormalities, basta may konti lang, may nakita, pansin sila na hindi maganda compare sa left side. So nung inaral nila or yung chinek nila or inano nila, para sa kanila hindi nila ma-pinpoint kung ano yung naging cause nun at anong cause ng kailangan ng Elliot ng oxygen. So yun, so antay pa rin kami, kasi sabi nila it takes time, tapos in-antibiotic siya ulit ng 5 days. After antibiotic, hindi pa rin nag-improve yung need niya ng oxygen. So yung mga doktor doon talagang na para sa kanila Elliot daw is a mystery, ganyan. So kaya hiniling nila yung permission namin na yung case ni Elliot
i-discuss nila huy. Oh, sorry. Malapit na tayo sa bahay. Malapit na. I-discuss daw nila yung case ni Elliot sa lahat ng mga espesyalista for the lungs dito sa The Netherlands. Kasi para sa kanila, first time or magiging first yung case ni Elliot na experience nila. Kasi hindi pa nga nila na-experience yung ganitong sakit or hindi pa nila ito na-encounter. Kaya sobrang si Elliot sa mga hospital kung saan kami nagpunta, parang siya, famous ba tawag doon. Kasi talaga, parang na-amaze sila. Hindi naman na-puzzle sila sa case ni Elliot. So, yun. Tapos yung mga nurses doon, mga langga, nakakatuwa lang kasi ang bait nila, sobrang bait nila kasi since matagal na kami sa ospital, more than a month na kami, parang nag-alala sila sa amin ni Elko. So, in-offer nila na meron daw silang social service doon na kung kailangan daw namin ng kausap, kasi usually yung mga parents daw ganyan pag nagtatagal sa ospital, parang nadidepress, ganyan, stress, nadidepress, ganyan, baka daw kailangan namin ng kausap, ganyan, meron daw sila doon sa ospital, in-house, pwede daw magpa-schedule to. Sabi namin okay lang kami, sabi namin hindi namin, malapit na tayo sa bahay, malapit na, sabi namin malapit na tayo sa bahay, sabi namin thank you pero hindi namin kailangan dahil okay lang kami, ganyan. Tapos sabi ng mga nurse, kasi parang 3 nurse yung nagtanong sa amin kung gusto ba daw namin. Tapos sabi nila, parehas na sinasabi, sabi nila I understand daw, kasi sabi nila of all parents daw doon sa ospital na yon, kami daw yung pinaka-relax na parents daw, na parang sobrang relax daw namin na parents daw compared doon sa iba, kasi yung iba daw sobrang stress, ganon. Yung iba gang mga mother doon, mga langga, yung anak nila iniiwan lang, pinapabantay, kasi pwede doon mga langga na iwan lang yung anak mo, yung nurse lang magbabantay kasi naka-monitor naman. Pero ako talaga, malapit na. Ako talaga mga langga, the whole time nandun lang talaga ako, kasama ko talaga si Elliot, hindi ko talaga siya iniwan. So yun, sabi ko, tas ang sagot namin sa mga nurses, sabi ko we have nothing to worry about, sabi ko gano'n, sabi ko worrying is not helping, sabi ko important thing is we pray together as a family, sabi ko. At saka sabi ko, and we have God, we have faith in God, sabi ko gano'n. At saka we fully surrender Elliot's case to God, sabi ko gano'n. Sabi ko, we have God, so we have nothing to worry about. So parang na-amaze sila sa sagot ko. Sabi ko sa kanila, si God nang bahala sa anak namin, sabi ko gano'n. At saka we believe naman magiging okay si Elliot, kasi aside dun sa need niya ng oxygen ng pinakamababa lang, okay siya, healthy siya, sobrang healthy niya. So malapit na tayo, malapit na. So yun yung mga langga, until now waiting pa rin kami. Waiting pa rin kami mga langga sa result ng genetic DNA test ni Elliot, kung ano yung result. Ayan, so may mga kaming appointment pa rin kami. At saka sa bahay namin, yun yung reason bakit may oxygen kami sa bahay at sensor at monitor for Elliot. Kasi pag natutulog siya every night, nilalagyan namin siya ng sensor at monitor para bakit? Bumababa ka? Forward. Wait. Saan ka? Hey! Okay. Malapit na tayo sa bahay. Malapit na tayo. 5 minutes na sa bahay na tayo. Okay. So, yan, may oxygen monitoring kami sa bahay, mga langga. So, yun yung dahilan bakit 6 weeks kami sa ospital at bakit may
chilling kami sa bahay dahil sa case ni Elliot. So waiting pa kami mga langga, may mga upcoming appointment kami para kay Elliot sa mga result at saka may follow up. Malapit na tayo. May follow up CT scan din kami next month. Oh. Oh, gutom na. Ano oras na ba? Oh. Wala pa. Oh, malapit na. Oh, malapit na tayo sa bahay. Malapit na. Chikiding. Chikiding. Mama, walk faster. Nagmamadali na si mama, oh. So, hi. So, yun lang. Mga lang. Ay, hindi kita kakargahin. Hindi kita kakargahin. Konti na lang. Be patient. Be patient. Konti na lang. Nasa bahay na tayo. Sabi ko. Tapos, no, share ko lang sa inyo mga langga. Si mama, yung biyanan ko dito. Napakabait niya talaga. Sila ni Papa. Kasi the whole time na nasa ospital kami, everyday talaga sila bumisita sa amin mga langga. And as much as possible, pag nandun sila, pinapalabas nila ako at saka si Elko para makapag-walking at saka fresh air na din. Ayan. Ganon sila. Kaya ka-concern sa amin or sa akin especially. Tapos yun ngayon nakwento ko na umiyak ako. Si mama talaga nun. Kasi nung umiyak ako na yun, tamang pumunta si mama. So ang ginawa ni mama, hinawakan niya yung mukha ko. Tapos tinignan niya ako sa mata. Sabi niya, tumingin ka sa akin. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Sabi niya, magiging okay din ang lahat. Sabi niya, ganon. Tapos kumuha siya ng bempo, yung maliit na towel. Binasaan niya yun. Tapos pinunasan niya yung mata ko, pinunasan yung luha ko. Tsaka yung mukha ko. Kasi nakahiga ako nun sa bed ko eh. Tapos hindi ako nagsasalita lang talaga. Sobrang tahimik ko lang. That time, hindi ako nagsasalita. Nung andun si mama, siya lang yung nagsasalita. Sobrang tahimik lang ako. Pero hindi ko masabi-sabi kay mama na ang dahilan bakit ako umiyak ay ngayon na stress kasi si Elko. Kaya dahil stress si Elko, parang ako din sa sobrang pag-aalala ko kay Elko, bumaba yung ating sa pag-aalala ko kay Elko, kaya na-stress din ako. Parang ganon. Pero hindi alam ni mama yun na yun yung dahilan bakit ako umiyak. So, yun. Kaya sobrang blessed ko sa biyanan ko talaga. Alam mo yung tinuring din nila akong anak. Kasi yung isa lang yung anak ni mama, babae. Yung bunso. Kaya lang nakatira sa malayo. Mga 2 hours mahigit yung biyahe. Papunta dun. So, yun. Kaya, yun yung reason mga langga. Bakit naabot kami ng 6 weeks sa hospital. Until now, hindi pa rin namin alam. Kasi kahit yung mga specialista na doktor dito sa Netherlands, hindi rin nila alam yung case ni Elliot. So, kung hindi ito tungkol sa medisina, kung may mga tao behind this na, alam mo yung may mga taong nag-wish or nag-iisip or yung nag-ano na hindi maganda sa anak ko, sana patawarin sila ni God kasi malaking kasalanan na mag-wish ka na hindi maganda sa bata kasi wala namang ginawang masama sa iyo yung bata. So, yun. Ang masasabi ko lang sa inyo mga langga, always be kind. Yan. Always be kind to one another kasi hindi natin alam yung mga pinagdadaanan ng bawat isa. Ayan, always be kind lang talaga. Yun. Tsaka, pray. Always pray to God. Have faith in God kasi yung relationship natin kay God, yun talaga yung magpapatibay sa atin in times na may mga struggle at trials na dumaan sa buhay natin. Tsaka sa pamilya, sa bawat pamilya natin, importante talaga na si God yung sentro na hindi tayo mawawala ng pag-asa. Prayer lang talaga. Pray together as a family. Malaking bagay talaga yun. May nagsabi sa akin dito na hindi sila naniniwala na yung prayer ay nakakatulong daw. Sabi ko, yes. Prayer, it helps a lot. Sabi ko, tsaka yung importante yung faith mo, my God. Oh, malapit na tayo sa bahay. Malapit na tayo sa bahay. Gutom na. Tara na. So, yan, malapit na kami sa bahay, mga langga. So, yun lang muna for now. Don't forget to like, subscribe our YouTube channel, and always be kind. God bless you all. Bye!